Hello class. So, ito yung video about sa fluid sim hydraulics. So, kung mapapansin nyo dito sa environment ng fluid sim hydraulics, halos kaparehas lamang din siya ng fluid sim pneumatics. Ang pagkakaiba lamang is meron tayong mga supply elements na pang hydraulics. Na meron tayong pump unit na simplified version, ganyan. Tapos meron tayong tank. Tapos ganito din yung pump unit. So, sa pneumatics, meron tayong compressor, meron tayong simplified air or compressed air, tapos meron tayong exhaust. So, dito, siya ay nakatank na siya. No? So, di ba, bawal naman ilagay or i-out yung hydraulic fluid dun sa external environment. Hindi kagaya ng sa pneumatics na pwedeng i-out ang compressed air sa external environment. Okay, so try nating mag-create ng circuit. So simple circuit lang muna. So manually actuated. So dito gagamit tayo ng for two-way, and then try natin na manually muna siya para lang makita niyo yung difference at saka yung same na or yung pagkakaiba at pagkakatulad. So lagyan lang natin siya dito ng simplified version ng pump unit at saka tank. So pag niran natin siya, yan. Parang yung ang pagkakatulad sa pneumatics is yung motion, and then yung mismong animation pareha siya. Pero yung pagkakaiba naman is yung sa mga components. Okay? Excuse me, yan. So ngayon, try nating create ng isang cascaded, since lagi naman tayo nagka-cascaded. Okay, so i-copy lang natin So, yung cylinder A and B, mamumove ko lang siya sa medyo mataas dahil maglalagay tayo ng components. Sa pump unit, kahit isa lang yan, okay lang yan. Tapos, lagay lang tayo ng kahit isang tank lang din, pero para mas maganda yung connection or mas mukhang simple, ay di gagawin ko siyang dalawa. Okay, sunod naman is yung ating pang electrical na part. So meron tayong 24 volts and 0 volts. Okay, so lagyan lang natin siya ng label. So, REA+. So, kung sa pneumatics, meron tayo dong 100. Dito ay 200. Tapos, meron tayong A-. A- na 0, 0 pa din. Yan. Tapos, ito namang isa ay si B+. 200. And then 200. Tapos B- na 0, 0. Okay. Yan. So baba lang natin ng konti. And then lalagyan natin siya ng pneumatically actuated or no, hydraulically actuated pala, sorry. So ito ay solenoid na hydraulic actuated. So, lagyan natin siya ng label. So, pares lang din. Y1. Tapos, si Y2. Tapos, dito is Y3. And then, si Y4. Okay, next naman is maglagay tayo ng ating mga switches. So, meron tayong push button. Tapos, meron tayong relay. Oops, ang relay nasa taas ito. Relay. And then, lagay pa tayo ng isa pang push button dito, and then make switch. Yan. Okay, so sabihin natin ito si on switch natin.
Tapos, ito naman isa is si off switch. And then, ito is si K1. K1 din to. So, nakalatch na agad siya. And then, ang sunod natin gagawin, mag-create tayo ng isa pang push button para naman dito. So, mamaya ko i-explain kung bakit kailangan natin ng another push button. So, sabihin natin siya ECPB1 lamang muna. Okay. And then, ito yung sa electrical part. Punta tayo dun sa mismong, or ito ba yung ating signal inputs. Punta tayo dun sa mismong output elements natin, or yung ating mismong mga solenoid. No? So, gawa ulit tayo ng another na 24 volts and 0 volts na linya dito. Oops. Sige, mano-manoin ko na lang ulit. So, dito tayo 24, 0. Copy lang natin. Okay, siguro sa tingin, okay na dito. Yan. Okay, so dito maglagay tayo ng solenoid. So 4 na solenoid 'yon. And then yan. So para medyo maraming space, maglagay tayo hanggang dito. Equalin na lang natin siya ilagay. Okay. So, yung PB1, so maglagay tayo ng another relay. And then, dito tayo sa medyo baba. Sa tingin ko ito'y pababain ko pa ng konti. Para mas madami tayong component na mailagay. So, lagay tayo ng K1 dito. And then, si PB1, ito ay si K2. Ngayon, yan. Ano ba yung reason bakit tayo naglagay nito? So, i-run muna natin yung system natin. Oops. May trouble pa nito. Yan. So, pag niran natin yung system natin is wait, anong nangyari? Ayun, sorry. Ito palang off push button natin ay dapat naka break or normally close. So ito ay si off switch. Yan. So ibig sabihin nito guys is kapag binuhay natin ang ating system, hindi pa siya totally na bukas. Or yung relay natin, yung K2 natin is wala pa siyang power. Ibig sabihin, para siyang safety na though sabihin natin may power, sa industry kasi laging hindi naman siya totally na laging walang power. Lagi siyang activated. Laging merong mainline na may kuryente. So, sa lawak ng isang company or isang manufacturing facility, hindi na namamalaya ng mga technician kung may power ba o wala. Not unless itest muna. So, yung system natin, to make sure na kapag na power, wala agad mag-actuate na cylinder, is naglalagay tayo ng gantong kind ng system para if ever man na wala kayong dalang multimeter para i-test kung may power man, which is imposible naman pag nasa industry lagi tayo may ganyan, is alam natin na safe yung ating mga cylinders. Alam natin na walang mag-actuate at walang magre-retract at the same time. So meron pa tayong pinaka pipindutin na push button para mag-start yung sequence, which is ito,
si PB1. Okay? So, continue tayo sa pag-create ng system. So, si PB1 is ilagay din natin siya at self-energize. So, ito ay i-K2 natin. So, si K2. So, ibig sabihin is ito pa lang yung magpa-powers dito sa ating system. Ngayon, ito ba ay kapag piniras natin, so, syempre, may power na yan. So, pag ito ba ay tinanggal natin, si off, so, yan, mananatili yung power dito. Syempre, dito na siya maglalatch. So, technically, kapag kaganyan is itong off switch na to, naka-base din tayo doon. So, wait lang, ating ilagay yan. Yung part na yun. So, aray, copy lang natin din eh. Oops. Yan. Okay? So, parang ganun lang din naman, pero hindi ang main point dito guys is kapag pinower mo yung system mo, hindi agad siya magsisimulang conduct ng sequence. Okay? So, ano yung pagkakaiba ng off switch sa emergency stop push button? Sa emergency stop push button is magpo-pause yung mga sequence. So, kahit na yan ay actuated yung mga components natin, dapat yung ating actual na components, what I mean is kahit na actuated yung mga relays natin, dapat yung mga cylinders natin ay magpo-pause. Ibig sabihin is walang mangyayaring motion not unless i-untoggle yung emergency stop push button. So mamaya ipapakita natin yon kung paano magkaroon ng emergency stop push button. Kasi maraming student na nami-misalign pagdating ng emergency stop push button. Sa tingin nila is yung emergency stop push button, yun na din yung off switch push button. Which is hindi, magkaiba yon. Kasi ang off switch, literal na papatayin mo yung buong system, wala nang kuryente. Pero ang emergency stop push button, may kuryente pa din yan, pero siya ay naka-stop. Ang emergency stop push button guys, so alam naman natin, ginagamit siya kapag merong unnecessary na situation. So, ngayon, if ever guys na halimbawa may accident, itatagel nyo yung emergency stop. So, halimbawa, yung ating cylinder is naka-extend. So, mananatili siyang naka-extend. Hindi siya pupunta sa retract or hindi siya magbibigay ng another signal na may isang cylinder na magre-retract ulit. Okay? So, siya ay isang safety feature ng ating buong system. Okay, so try natin na i-continue yung mismong schematic natin. So, ano bang sunod na gagawin natin dyan? So, gamit tayo ng reed switches or ridge contact natin. So, again, hindi siya nakadirekta sa 24 volts. Saan ba natin siya gustong i-power or kailan ba natin siya gustong i-power? So, to emphasize yung ating safety features ng ating design, hindi mo siya ipa-power directly sa 24 volts. Hindi siya ganito. No, hindi siya direkta dyan. Kasi, itong switch na to, or yung ating sensor, kapag siya ay nagbigay ng signal, siya yung dire-diretso yan kung ano man yung ina-output nitong system na to or ng sensor na to. So, hindi natin gusto yun kasi kahit pa tayo may emergency stop push button dito, kahit pa tayo may off switch push button or on switch push button dyan, kapag nagkaroon ng detection ng isang sensor, nababypass yung mga yan. Lalo na direkta sa 24 volts. So, ang gusto natin is para walang mangyari na fault detection, lagyan natin siya dito ng K2. So, yung K2 again is ma-activate lang yan kapag na-press natin si PB1. So, ibig sabihin, kahit buhay yung system natin, hindi agad siya magbibigay ng signal. Naka-base siya dito sa K2. So, ilan ba ang kailangan natin? Meron tayong 4.
So, si A plus, A minus, si B plus, si B minus. So, ano nga pala sequence natin? So, meron tayong A plus, B plus. So, sulat lang natin. So, sequence natin is, meron tayong A plus, B plus, B minus, A minus. So, ari common na sequence natin na ginagamit. Okay, so are is kailangan natin ng 4. So, lagyan natin siya ng mahabang or magandang spacing. Oops, aring connection na rin, wag muna. Ito lang muna ang baba. Okay, yan. So, ano sunod natin gagawin? Gusto kong mangyari dito guys is, di ba may K2 tayo dito. Si K2, siya yung magbibigay ng signal punta dito kay yung first natin is, ano bang gagawin natin motion? A plus. So, ibig sabihin is, sino ba yung magpapa A plus? Di ba si A minus? So, A minus agad yan. Tapos, anong ipapower niyan is relay. Ngayon, yung relay na yun yung magbibigay ng power dito kay solenoid. So, maglalagay tayo dyan ng relay. So, tigi-tigi isang relay. Yan. Tigi-tigi isang relay kada switch, sensor and kada solenoid. So, ito is, let's say, ito ay si K3. Okay, so si K3 yan. So, kapag na-activate si K3, siya yung magpapa A+. So, maglalagay tayo din ng mix switch sa taas. At yun yung ating K3. Okay. Ayan. So, lagay natin siya dito sa part na to. May lalagay pa tayo ditong component. Okay. So, try muna natin yung system natin. Oops. Nagkaroon ng... Delete ko na itong buong part na to. Okay. Yan. So, pag pinower ko is, okay, ba't wala pang activation na nangyayari? Ay, sorry, wala pa pala tayong nakalagay na label dito. So, ito yung si Y1. Sinusunod si Y3 para mag B+, si Y3 yung magpapa B+. Sunod is ito si Y4. So, siya naman ang magpapa B-, and si Y2, siya naman yung magpapa retract ng para mag A-. Yan. Okay, so nag-toggle siya. Ibig sabihin, gumana yung ating sequence dito. Ngayon, anong sunod? Ang kailangan natin is mag B-. So, para mag B-, kailangan ma-detect ni reed switches yung ating piston. So, ang magpapa-extend kay B+, again, is yung ating reed switches na A+. So, si A+, siya yung magbibigay ng signal kay K4. So, si K4 naman is magbibigay tayo dito. So, lagyan lang natin siya dito ng K4. Siya yung magbibigay ng signal kay solenoid Y3 para mag-extend si B+. So, try natin. Oops. Ay, sorry. Wala pa palang connection sa baba. Diba yan? Yan. Okay, so nag-A+, B+ na. Ang goal naman natin ngayon is mag B- agad-agad. So, ito yung ating pang B+. Ibig sabihin nito, ilalagay natin dito si B+. Kasi nag-B+ na eh. Ang goal natin, pag na-detect ni sensor na nag-B+ na, siya yung magbibigay ng signal kay sunod na relay. So, sino ang sunod? Si K5.
siya yung magbibigay kay K5 ng signal papunta dun sa ating solenoid para i-ano naman siya, i-retract. So, maglalagay tayo dito ng K4. Ng K5. K5. Okay, so yan. After natin maglagay dito ng K5, ang gagawin natin is kailangan natin ng motion para bumalik si cylinder B from B plus to B minus. So yan, ayusin ko lang tong part na to dahil nakadirekta pala yung ating wiring sa 24 volts. Okay, so again, yung A plus natin dito is siya yung magbibigay ng signal kay Y3 para mag-extend si cylinder B. So, are namang si B plus na kapag na-detect niya na nag-B plus na, siya yung magbibigay kay solenoid ng signal para i-retract naman yung ating cylinder B. Okay, so dito naman maglagay tayo ng K2 ulit sa ating B minus para makumpleto natin yung sequence. Ngayon, ito is si K6. So, try natin siya. Oops. Hindi ko naman ito iniiba. Yan. Ayun. Yan. So, based dito sa sequence na nangyayari, ano yung napapansin nyo na sequence? So, pag nag-A+, mag-BB+, tapos, magkasabay silang bumabalik na una pa si A-. So, hindi na susunod yung sequence. Ano? So, tingnan natin ano ba yung or paano natin ito trouble tong gantong situation. Ayan, so dito, napansin ko lang ay pares pala yung ating label. So, lagyan nga natin tong K6. Try nga natin ulit. Yan, so ito yung sinasabi ko guys na situation na kapag yung dalawang lead switches natin is nagkakaroon ng detection, magko-contradict yung mga release na nakakonekta sa kanila. Kasi pareha sila nagbibigay ng signal at the same time. So, walang motion na mangyayari kasi contradicting. Kailangan matanggal natin yung nagbibigay dito agad ng signal. So, saan siya magbe-base? So, dapat siya yung naka-base muna kay, or dito, kahit dito sa part na to, dapat siya yung naka-base kay K5. Kumbaga, ang mangyayari is, hindi agad magti-trigger itong si K6 nang wala si K5. Okay guys, so balikan natin. Ano ba nangyayari sa system natin? So kapag siya nag-A+, so pag siya nag-A+, i-run muna natin saglit. So kapag siya nag-A+, mag-BB+, and then ang sunod dapat yan ay B-. Ngayon, review natin, ano ba yung nagbibigay na signal kay B+, which is, di ba, si A+ ang nagbibigay. So, siya yung si K4, which is connected kay Y3, siya yung magbibigay ng signal. Ano? So, kaya hindi nag-BB-, kaya hindi ito nakaka-trigger kasi may kuryente pa kay B+ or kay Y3 pala. So, kailangan lang natin tanggalin yung kuryente na yun. So, RM, maglalagay tayo dito ng normally close or break switch. Hanap lang tayo ng break switch. And then, saka natin siyang papangalanan ng K5. Okay, so lagyan natin siya ng K5. Ngayon, try ulit natin. Yan. So dito mapapansin nyo, nagpapalit-palit yung contact ng ating relay kasi nawawalan ng detection si reed switches. Kapag nawalan ng detection si reed switches, lahat ng connected na relay is mawawalan din ng power. So ang gagawin natin is try natin yung latching dito sa part na to. So i-latch natin siya dito. Okay, so ari nga pala ay naka make switch.
Sorry, K2. Again, meron tayo dyan K2 para mamaya. Reserve natin yan. So, ano naman is gawin natin K5. So, ilalatch natin siya dito. Okay, oops. Yan. Okay. Okay. And okay. So, okay yan. So, mapapansin nyo, hindi na siya on and off. Kasi, nag-latch na yung ating K5. So, siya na yung nagbibigay ng kurente and continuous na yung flow ng kurente dito sa K5. So, hindi na agad ito nag-close. Ano? So, yan. Nagawa natin yung sequence. So, ulit-ulit. So, pag pinaras natin si PB1, so, A plus, B plus, B minus, A minus. Ngayon, kapag tinanggal natin si off switch, yan, so, patay lahat yung ating system. Ibig sabihin is, naka-off na. So, are, mayroon pa dito ang alternative. So, kung ayaw nyo maglagay dyan ng switch, pwedeng ang gawin nyo dito, maglagay kayo dito ng K1. So, pag naglagay kayo dyan ng K1, technically, automatic din yan matatanggal yung pagiging self-energize niya. Okay? A plus, B plus, B minus, A minus. And then, pagka tinanggal natin yung off button, is yan, tanggal lahat. Ano? So, paano naman yung sinasabi natin na emergency stop push button? So, wait lang. I-move lang natin to saglit. Yan, and then ito din. Ops ko. Ayusin lang natin yung connection at ayusin lang natin muna ang connection para hindi tayo magkaroon ng error. Yan. So, ang gagawin natin is meron tayong another push button. So, ang emergency stop push button is commonly naka-detent. Tapos, saka natin siya lagyan ng relay. Okay, so ito ICE MPB. So, ito naman IC K7. Okay. So, dito sa part na to, ating mga output elements ay gawin natin, tagtagil lang muna natin itong mga line na to. Then, pati ito. So, maglagay tayo dyan ng K7 na make switch. Tapos, yun ang ating ilalagay dito. Oops, baligtad pala. Yan. Okay, connect lang natin. And then, saka tayo maglagay ng K7. So, try natin i-simulate. Ngayon, halimbawa is, yan. So, pagka-switch natin to si PB1, okay, so bakit walang kurente? Ayun, sorry, wala pa pala tong isang to. Okay. So, walang movement. So, ba't walang movement? Ay, ito. Yun, hindi pa pala naka-trigger yung ating ano. So, ang gawin natin guys, pwedeng aring emergency push button na to ay naka-normally close na detent. Wait lang. So, gawin lang natin siyang break switch dyan. Or, pwede din naman na gano'n na, wait lang, balik natin yung kaninang push button. Pwedeng itong K7, ito yung gawin nating break switch. So, K7. Okay, so kapag ito is naka-trigger, so yan So PB1,
Okay, so gagana A+, B+, and then A-. Okay, A+, B+, B-, A-. Ngayon, try natin na ulitin. So, apply naman natin siya na emergency stop push button. So, yan. Ano mapapansin nyo? Nung naka-trigger si emergency push button, nag-open si K7. So, ibig sabihin, walang movement na mangyayari dun sa ating system. Okay? So, kapag ka naman inantagal natin si emergency push button, magko-continuous yung ating sequence. Okay? So, kapag enough natin, is automatic off lahat. So, halimbawa naman, nakapress muna si emergency push button, tapos saka natin ipinaras si PB1, dapat walang gagana dyan na component. Yan, parang ganito, ano. Walang nangyayari na motion, pero energize lahat ng relay. So, pag inantagal natin si emergency stop push button, magsisimula yung ating sequence. Okay? So, in-emphasize ko si emergency stop push button dito sa ating system kasi maraming estudyante ang nami-mislead na si stop push button daw ay si emergency stop push button. Normally, yung stop push button dito is yun yung off push button. Tapos, magkaiba pa siya sa emergency push button. Kasi ang emergency stop push button, saka lang natin siya itatagel kapag ka mayroong emergency or unnecessary na situation or unpredicted or sinasabi natin na accident. Okay? Hindi siya totally na stop push button. Kasi kapag stop push button, pinatay mo lahat ng system. Walang kuryente. Paano yung mga cylinder na kailangan is or yung mga cylinder na naka-actuate, kailangan natin siyang i-retract. Or, kumbaga, paano yung mga cylinder na naka-extend pa and kailangan natin siyang i-retract? Ay di ka, pinatay mo yung system. So, ibig sabihin, pag binuhay mo siya, magsisimula ulit yung sequence. So, hindi agad magkakaroon ng response dun sa nangyaring accident. So, yung emergency stop push button, kapag meron ganun ang isang system, magkakaroon agad ng early response na isang pindot mo lang, tigil ang motion pero may kurente pa din. Pag pinindot mo ulit si emergency stop push button, may mangyayari ulit na sequence pero hindi to the point or hindi siya to the point na magsisimula ulit sa pinakasimula ng sequence. Okay? So, I think yun lang muna. Yun lang yung point ng paglalagay ng emergency stop push button. And kung mapapansin nyo naman guys, is parehas lang din naman yung movement ng pneumatics and hydraulics. Ang pinagkaiba lang is yung pneumatics is compressed air, hydraulics is hydraulic fluid. Okay? Pero yung wiring parehas pa din. Yung simulation parehas pa din po. Okay, so thank you guys and hopefully na-enjoy nyo yung video kahit medyo mahaba. So this is my first and last video recording for this semester. So thank you for your time and attention in this video. Bye bye guys.